Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan, lalo na si Father Glenn Cantos at ng kanilang mga anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangan ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, sasasalatan ka namin, dahil sa damila mo ang ikagpuri.
Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaway na nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya, sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato at saka, tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno na mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas, sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis, di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim, ang mga Hudiyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-api ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon iyong langit, ang ubasan mong Israel. Panginoon
Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan matapos ang tao mo'y palayasin. Hanggang sa ibayong dagat, ang sanga malabay nitong nakaabot, pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong galing, ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira ang pader kung kaya napasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong galing, ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdam mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yung punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Panginoon, iyong galing, ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadamo mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong galing, ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay doon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Poong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saksedote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumagawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtugo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin ng mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila. Inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, anong kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanyang ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinagwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahaga-haga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo at telebisyon dito sa Batangas at mga karatig lalawigan.
Isipin niyo po ngayon ang mga tao, bagay, o pangyayari na inyong pinahahalagahan. Yung mga mahalaga sa inyo. Pwedeng pamilya, kaibigan, trabaho, pag-aaral, yaman, mga posisyon, mga paglilingkod, ano man iyan. Lahat pong iyan ay hindi sa inyo. At wala tayong karapatang angkinin ang lahat ng mga iyan. Lagi pong tunay yung kasabihang hindi mo naman iyan madadala. Lalo sa marami sa inyong malapit ng graduate sa buhay na ito, abay tingnan ninyo, yung inyong 500, 600,000 ay inyong madadala. Ba hindi ko ipapadala sa nanay ko yon, sayang. Lahat tayo mga minamahal, may kanya-kanyang pinapahalagahan. Pero lahat ng ito'y hindi atin. Dadalhin niyo ba ang inyong asawa pagka kayo namatay? O ewan ko kung gusto ng inyong asawa. O dadalhin niyo ba ang inyong bahay? Ba saan titira ang inyong mga kapamilya? Bakit? At yun ang pinapaliwanag sa atin ng mabuting balita ngayon. Ang mga bagay na meron ka, at pag sinabi sa mabuting balita, ang ubasan na mayroon ka, ay hindi sa iyo. Yan ay ipinagkatiwala lamang sa iyo. Yun ang tanging may kaugnayan ka sa lahat ng iyong tinatamasa ngayon. Dahil ikaw ay pinagkatiwalaan. Ang mga kasama, ang mga tagapagtrabaho sa ubasan, ay hindi mga alipin, hindi mga katulong. Hindi mo ibibigay ang susi ng iyong bolt sa iyong katulong. Hindi mo ibibigay ang iyong yaman basta-basta sa iyong alipin. Pero kapag ka may pinagbibigyan ka ng mga bagay na mahalaga sa iyo, ang tawag doon ay katiwala. At ganoon tayo sa Diyos. Tayong lahat ay kanyang katiwala ng buhay, ng yaman, ng pamilya, ng mga taong nakapaligid, ng iyong natapos, ng lahat ng mayroon ka. Ikaw ay katiwala. At kapag sinabing katiwala, aba, ayan ay ibinibigay sa iyo, hindi para angkinin, kundi para linangin, para gamitin, para ibahagi, upang pagdating ng huli at hingin ng may-aring tunay ang kanyang kaparte sa kanyang ubasan, maibibigay mo ito. Ganoon ang katiwala. Ibinibigay sa iyo, pinagkakatiwalaan ka, gagamitin mo, pero sa bandang huli, hindi yan sa iyo. Yan ay ibabalik mo sa nagkatiwala sa iyo. Ganoon ang pagiging katiwala. At tayo bilang mga katiwala, binigyan tayo ng napakaraming biyaya. Marami sa atin hindi na iyon napapansin. Kayo nagahong umaga, kayo nagpasalamat na kayo sinikatan pa ng araw. O pagmulat ng inyong mata ay agad na kayong galit dahil madumi ang bahay. Magpasalamat muna, ito ay biyaya. Ang marami sa inyo galing sa malalayong lugar. Ligtas kayong nakarating dito. Iyan ay biyaya. Pero lahat ng iyan, hindi atin. Hindi mo pwedeng angkinin. Tulad ng mga katiwala at kasama sa ubasan, binigyan sila ng Diyos ng lahat ng kanilang kailangan. Binakuda ng ubasan, binigyan ng pisaan, binigyan ng bantayan,
Pero anong ginawa nila? Inangkin ang ubasan. Kaya sa bandang huli, kinuha ito at pinarusahan sila. Sapagkat sila ay hindi mabubuting katiwala. Sa isang direktang pagninilay, kapag ka ang buhay mo ay hindi mo ginamit ng maayos, kukunin yan sa iyo. Kapag ka ang yaman mo ay hindi mo ginamit ng maayos, aagawin yan sa iyo. Kapag ka ang talino mo, ang yaman, ang karunungan, ang lahat ng meron kay hindi mo ginamit ng maayos, dadating ang panahon, kukunin yan at ibibigay sa iba na gagamit ng ayos sa mga yan. Kailan yon? Hindi ko po alam. Ang iyong kalusugan, kapag hindi mo inalagaan at ginamit ng maayos, kukunin yan. Ang inyong paglilingkod, kapag ka hindi maayos, kukunin yan. Ang ating bukasyon, kapag ka hindi ginamit ng maayos, kukunin yan ng may-ari. Anong palatandaan na ikaw ay hindi nagiging mabuting katiwala? Ito po'y inyong tingnan sa inyong mga sarili. Ang sabi ng unang pagbasa, sabi ni Propeta Isaías, binigyan ng magandang tanim, diniligan, maayos, pero anong naging bunga? Ligaw na ubas. Yun ang isang palatandaan na hindi ka nagiging maayos na katiwala kapag ka hindi maganda ang nagiging bunga mo. Kapag hindi maganda ang iyong ginagawa, kapag hindi maganda ang namumutawi sa iyong bibig, kapag hindi maganda ang iyong iniisip, yan ay mga palatandaan na hindi ka nagiging mabuting katiwala. Paalaalan ng ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa taga-Filipos, kapag ka ikaw ay balisa at walang kapayapaan sa sarili, ibig sabihin unti-unti ka nang hindi nagiging mabuting katiwala. Ibig sabihin, hindi mo ginagamit ng ayos ang iyong mga biyaya. Ay anong gagawin kapag hindi mo ginamit ng maayos? Yun ang paalaala ng mabuting balita. Kukunin, ibibigay sa iba, at parurusahan ka. Ay magaling kung kukunin lang at ibibigay sa iba. Ay paano yung parurusahan ka? Mga minamahal, kapag ang biyayang mayroon ka ay kinikimkim mo sa sarili, hindi ka nagiging mabuting katiwala. Kapag ka ang iyong talino hindi mo ibinabahagi sa iba, kapag ang iyong kakayanang magbahagi ay hindi mo ibinibigay sa iba, kapag ang iyong pangunawa, ang iyong pagpapatawad, ang iyong pagmamahal ay ayaw mong ibahagi sa iba, dadating ang panahong kukunin yan sa iyo. Kaya anong hamon sa atin? Ay dilinangin, gamitin, at ibahagi ang lahat ng mayroon tayo. Hindi po ito yaman lamang, minsan panahon. Minsan may kaibigan ka, gusto ka lamang makausap, yun ay pagbabahagi ng iyong kakayanan. Minsan gusto ko lamang makasama, gusto ka lang makakwentuhan, gusto ko lamang makapamasyal kasama ka. Ito'y pagbabahagi ng meron ka. Dahil hindi naman lahat tayo mayaman. Ay paano pagka wala kang maibahaging pera, ibig sabihin pa hindi ka na pwedeng maging katiwala? Paano yung kakayanan? Paano yung kakayanan mong makinig sa mga namumroblema? Yung iyong kakayanang sumama kahit walang-wala ka. Di may ganun kayong kaibigan? May ganun nga kayong kapitbahay? Yung nandun ka lang, yung gusto nandun ka lang, yun ay pagbabahagi ng mayroon ka. Yung iba nga, gusto lamang tapikin mo sa balikat, tapos na. Minsan ang inyong mga anak, ganun lang ang gusto. Tatapikin mo lang sa balikat, sasabihin mo lamang, very good. Yun lang. Pero minsan,
nakakalimutan natin. Dahil iniisip natin, laging dapat material ang ibinibigay. Dapat laging mayroong nakahanda. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ganoon ang pagiging katiwala. Yung pagkakaupo ninyo dito, akala ninyo ay wala lamang? Yan ay pagpapakitang kayo'y katiwala ng Diyos. Di kayo kasarap umungkot lamang sa bahay. Sa init ng panahong yan, gutom na nga tayong lahat. Baka nga habang nakatingin kayo sa akin, iniisip ninyo, Father, bilisin ng kaunti, magtatanghalian na eh. Pero ang pagkakaupo ninyo diyan, ay patunay na kayo'y katiwala. Nagbabahagi kayo ng oras sa Diyos na nagbigay niyan sa inyo. Yun ay pagiging katiwala. Di lagi kong paalaala sa mga ito, yan, sa mga nangungulektang yan. Nangungulekta ng pera, pero hindi naman sa kanila. Nagsilingkod dito, ambunado pa sa pamasahe. Yan ay pagiging katiwala. Ginagamit mo ang meron ka para sa paglilingkod. At yun ang hamon sa ating lahat ng linggong ito. Anuman, sino man, ang meron ka, ibahagi. Kahit kaunti. Sapagkat yun ang pagiging katiwala. Ginagamit mo ang meron ka para makatulong sa iba. Para pagdating ng panahon, dumating ang may-ari at tanungin sa iyo, anong ginawa mo? Maibibigay mo sa kanya ang kanyang kabahagi. Ay ang mahirap, yung maaalaala ka ng mga taong nakapaligid sa iyo na hindi mabuting katiwala. Gusto ganin yung maalaala kayong namatay na ika si ganito. Ah, oo. Yan yung napakataray sa amin. Abay, namatay din pala yan. Gusto nyo gano'n kayo maalaala? Namatay na kay ika yung kapitbahay namin ganito. Ah, oo, yan yung maghapong nasa chismisan. Ay, buti na lahat namatay na. Yun ay mga patunay na kayo hindi mabuting katiwala. Di kayo kasarap alalahanin, namatay na ika si ganito. Ah, yan yung laging nagbibigay sa akin. Pinapahiram lagi ako niyan kapag wala ako. Salamat naman. Yun ang pagiging katiwala. Ayan yung laging natatakbuhan ko kapag ako ay may kailangan. Yan yung napapagsabihan ko kapag ako ay may problema. Ganoon po ang pagiging katiwala. Ginagamit mo ang kung anumang mayroon ka sa kapakinabangan ng iba. Tanyo ang sabi ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas. Number 457. Isang paraan ng pagsaksi sa pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal sa lahat ng minamahal niya. Ang pagtitiwala sa lahat ng pinagkakatiwalaan niya. Sapagkat ang lahat ng ito'y galing sa Diyos. At pagdating ng panahon, nakaharap tayo sa Kanya, malugod nating maibabalik, Panginoon, ito po ang bigay mo, ito po ang naging bunga. Huwag tayong gumaya sa mga pinagbigyan ng biyaya, pero hindi pinagbunga, dahil sinarili ang kakayanan. Gusto ninyo ng pipiliin ng mabuting kandidato ngayong inyong mga kapitan at konsehal? Tingnan nyo kung sinong pwedeng magbigay ng biyaya sa iba. Kapag kayo ay madamot, huwag nyong iboto. Pag ay makasarili, huwag nyong iboto. Dahil ang pagiging mabuting katiwala, ibinibigay sa iba at ibinabahagi sa iba ang mayroon sila. Yun ang hamon sa atin, mga minamahal. At yun ang ating panalangin sa banal na misang ito. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, ako po'y bigyan mo ng isang pusong nagtitiwala at nagmamahal sa iyo, upang sa aking pang-araw-araw na buhay, ang mga biyaya, yaman at grasyang ibinibigay mo sa akin, ay maibahagi ko sa aking paglilingkod sa iba. Ito ang tanda ng aking pagiging mabuting katiwala. Tayo po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Sa Diyos Diyos amang amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagpapasalamat tayo sa pagtitiwala ng Panginoon at sa kanyang pagiging bukas palad para sa atin. Idulog natin ang ating mga kahilingan sa Kanya para sa lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan, ng simbahan at ng bawat isa sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, maging laging handog sa Panginoon ng buong pamayanan ng mga Katolikong sumasampalataya ang mga bunga ng katapatan, pagiging masunurin at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, gabayan tayo ng lahat ng ating pinunong espiritual at pambayan sa pamamagitan ng mabuting halimbawa ng tapat na paglilingkod sa Panginoon at sa gayoy maitatag ang kaharian ng Diyos sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, magbungang sagana ang mga pagsisikap ng ating mga misyonaryo at voluntaryong laiko sa mga bansang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, lahat ng mga taong katutubo ay bigyang kakayahan upang maipagtanggol ang lupain ng kanilang mga ninuno, yaman ng kanilang kultura at kanilang mga katapatan bilang mamamayan sa tulong ng pamahalaan at kanilang mga kapwa Pilipino. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, tutulan nating lahat ang anumang uri ng pagpatay tulad ng paglalaglag, parusang kamatayan, euthanasia, at di makatarungang pagpaslang, at sa halip ay protektahan at igalang ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, magpugay sa Diyos ang ating pamayanan at mga mag-anak sa lahat ng oras at puspusin ang kanilang mga isipan na pawang mabuti, dalisay at banal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, bukal ng aming pag-asa at pagiging mabunga, salamat sa lahat ng iyong tiwala at tiyaga sa amin. Nawa ang aming buhay ay maging awit ng papuri at pasasalamat sa iyong naghahari magpakailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan
ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin, at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santo'y unang aning bigay. Nang anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadamitan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, ligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Makasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at pagkawarin mo kami sa langit, mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Pagkaklang mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay dyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Be present in the Eucharist, our Savior, God with us, faithful and rich in mercy. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Heavenly Doctor, immolated Lamb, Good Shepherd, who givest life for the flock of your love. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkahit inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa,
sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan at pagpapasalamat sa inyo ng pambansang dambana. Nasa atin pong screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa National Shrine. Ikatlo, ating ipinagbibigay alam na ngayong maghapon ay one-way ang daan papasok dito sa pambansang dambana. Gayon din naman, gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may malalaking safe at free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ito'y tulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Ikaapat, ngayon pong araw na ito ay maghapong naririto para sa National ID registration na ang requirement ay isang valid ID para sa matatanda at birth certificate naman para sa mga bata. Sila po ay nakapwesto sa bandang likuran, sa may tent. Kung nais ninyong makipag-ugnayan, kayo po ay magpunta doon para sa inyong mga katanungan. Ikalima, sa darating na Biyernes, 13 ng Oktubre, ay bibisita dito sa atin ang orihinal at koronadang imahen ng Mahal na Birhen ng Asunsyon, ang patrona ng Maasin, Diocese ng Maasin sa Southern Leyte. Ito po'y bahagi ng kanilang pagbisita sa mga shrines at basilikas sa buong Pilipinas. Kayo po ay magagabayan ng ating mga schedule. Alas 12 ang misa at aalis kinabukasan, Sabado, pagkatapos ng alas 7 misa. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Sa darating na November 25, sa pangunguna po ng Commission on Social Communications ng Archdiocese ng Lipa, magkakaroon sila ng isang benefit concert for a cause sa Aquamarine Recreational Event Center ng Lipa City. Tampok po dito live ang mga awitin ni Moira de la Torre at iba pang mga kilalang mga awit. Layunin nitong matulungan ang mga pangangailangan ng local radio station ng simbahan dito sa Batangas. Ang mga tickets po ay available sa gilid ng Chapel of Reconciliation sa bandang likod, malapit sa ating pamisahan office. Maraming salamat po sa inyong suporta. At panghuli, narito sa atin, kasama natin si Reverend at ang iba pang mga brothers mula sa Misioneros Servidores de la Palabra. Sila po ay pakinggan natin sa kanilang saglit na pagbabahagi. Magandang umaga po. Tanghali na. Ako Reverend si Bien. Bien ay pangalan ko. Ako taga Vietnam, then marunong ako konti Tagalog. Barok. Then English na lang, no? Barok. And then Bien ay pangalan ko. Alam mo ba, muy bien in Spanish? Bien. What is bien in Spanish? Good, no? Good. Bien is good. Then, what is good in Tagalog? Ano? No, mali. Bien, good is pogi. No? And that is tama translation. If you want to call me Rep Bien or Rep Pogi, okay? The first thing I want to say that ako lagi come here to apostolate of the magazine and book of Father Pio. And before I always salabas because I was a brother. But ngayon I am a deacon na. Then I want to say that thank you very much for your prayer. And I believe that I am here now is the bunga of your prayer.
And I also ask you to continue pray for me. I need your prayer. And then ngayon ulit ako dito to ask the help because kami taga misioneros servidores de la palabra. That means is missionary servant of the word of God. In Tagalog is missionary lingkod salita. Then our activity is go bahay-bahay to share the word of God. Then pero minsan we use the different way to share the word of God. Then ngayon kami dito may this book and why and why. And Tagalog is bucket at bucket, no? Why and why. In this book meron maraming tanong. Halimbawa tanong ay bakit mga pari wala asawa? Later tanong sa inyo si Father, ha? Bakit mga pari sa Katolik wala asawa? And then also tanong like, bakit sa Katolik mga bata may baptism na? Kasi very bata hindi marunong pa. Baptism agad. And then halimbawa tanong ay, bakit Mama Mary ay virgin? It's like that in this book, like the way of catechism, have maraming tanong at sagot. But the thing we benta, this one for 100 pesos. Isang daan. Mga brother is doon sa labas. Then we ask you to help us on the money of this book. It will be help for mga brother in theology and philosophy. And especially is the foundation for the house in Taisan. Thank you very much po, Father. Thank you po. Sila po ay grupo na nasa Taisan, Batangas, ang grupo ng MSP. Sa kanilang pagbebenta ng libro, tayo ay makakatulong sa pagpapaaral ng kanilang mga seminarista at pagpapatayo ng kanilang bahay. Sila po ay nariyan sa paligid, atin po silang suportahan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa, mamayang 2:00 ng hapon. Inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan at isipin ng mga taong nais ninyong ipanalangin. Para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat sa ating koro at sa iba pang mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.